Ano siya eh. Doon lang siya, nung makarating siya sa dagat, paglusong niya nung bigla siyang inalon na baliktad siya. Nagsalita yung hari, sabi, wag mo akong babagsakan. Sabi, ganun, sumunod ka sa akin. Sabi, ganun. Hindi pa mapasunod yun, nature yun. Tsaka hindi ikaw ang may aklikano, tao ka. Kung may pananampalataya sa Oo, pwede. Oo, pwede. Kung wala, patay ka. May pinakita nga dyan sa YouTube eh. Yung tao na yun, o babae pa yun ha. Sinulat niya ang pangalan ng Panginoon. Initial lang ha. Ang tubig hindi umabot dun. Kahit anong lakas na kuwan, hanggang doon lang siya. Nung binura niya, tubig lampas. Kaya yun yung pag-aralan mo. Kaya pala, dun sa... Yung nangyari sa sunog. Wait lang, Sa Tay. bansa. Di naalala ko yung sa, yung meron, yung dati kong religion, yung Joshua, Oo. nilagyan nila, bumaha dun sa Oo. gulod. Oo. Yun yung hindi nabasa. Oh, kita mo? Kuwan yun Yung eh. pangalan. Yung kalan lang. Pero yung bahay binaha. Pero yung gamit sa nakasag. Bakit? Ang kanyang pangalay kamangha-mangha. Walang kagaya niya. Totoo pala yun. Hindi na salan namin. Sa Israel kasi. Sabi Sabi na, na, hindi mo nga natin maintindihan. alam Sabi nga ni kung Pastora, kailangan mo makibagi kung saan ka. Bukod sa pagsulat, pagka may sinasabi ka na na in Jesus name, nawawala lahat ng panganib. Hindi lumalapit. Tumatakas. Tumitigil yung sasaksak sa'yo in Jesus name. Kunyari may sasaksak sa'yo, may sabi ka in Jesus name, biglang mawawala yun. Hihipuin mo. Biglang mawawala. Ako Kahit sa nakita pag- ko yun Pastor sa nga, ano, di ba, na nakawan. Pinagdasal, Amen. pinag-pray niya yung magnanakaw. Oo, Bago oo. isip, binigil. Pati yung Sa ano, internet. Kasi napanood din eh. CCTV, nakita. Oo. pati yung hitman, babarilin yung target. Oo. Jesus name. Hindi pumutok, 7 beses hindi Oo, pumutok. grabe yun. Pero nung Ganun, pag binaril niya sa iba, pag binaril niya sa iba, pumutok. pero pag sa kanya ayaw. Ayaw. Yun. So yun kasi protect mo nagpo-protect. Alam mo ba na ang mga nababasa natin sa Bible, maikli lang pero malaman. Ang sabi niya, ang kanyang salita daw ay mas matalas pa kaysa talim na dalawa ang talim. Kaya magtiwala ka sa kanya. Huwag ka makalinlangan. Kasi kung nakalinlangan ka, magiging parehas ka raw ng alon, papalik-balik. Liman mo. Balik. Tama? Kung ano, Sana mabalik-balik at tuloy. lumalayo, lalapit. Tapos lalaki. May nabasa ba kay Tay na sa Bible Wala. na pag ang tao ay Ganun yan, ganito kaya. tanong ako kay Tatay. May nabasa po ba kay Tay sa Bible o may naalala ba kayo na ang tao ba pag may pagsubok kailangan ba maging malungkot? Walang ganun. Wala. Paano mo, ubusin mo lahat yan. Andun pa nga sinasabi, panahon ng kalungkutan. Bagay mo, andun doon ang sagot. Ang kahirapan, andun doon ang sagot. Lahat. Wala ka nang hanapin pa. Kung anong gusto mo, naroon na lahat. Basta ang Bible, pag binasa mo yan, maniwala ka, magkakaroon ka ng revival sa puso mo. Ganun ka. At doon mo makikilala si Jesus Christ. Kasi ang Old Testament, ang lahat ng sinalita dyan ay patungkol sa Kanya at ang katuparan nasa New Testament. Katulad yung sinabi niya kay Haring David. Si Haring David sa mga awit, nakikita mo matagal na 14th generation pa bago dumating si Lord Jesus Christ. Ano sabi ni Haring ng Panginoon? Ako'y pinalibutan ng mga turo ng basal at ang aking mga kamay binutasan nila at ang aking pa at ang aking damit kanilang pinagsapalaran. Sa haba namatay na si Haring David, namatay na lahat ng mga anak niya sila Solomon. Hindi pa siya pinapanganak. Alam na. Pero pagdating mo doon sa Lord Jesus Christ na, Sulat na kasi. siya na natupad na yung pinutasan ng kanyang mga kamay at ang kanyang mga Alam din paa. ni Jesus na gagawin sa kanya. Kaya nga, At alam ang niya yung kanyang- future eh. Oo, kaya nga yung mama niya din si Mama Mary, hindi na alam, parang nasasaktan, hindi na siya tumitingin kay Jesus kasi alam niya din mangyayari sa kanya. Ito, tatanungin natin kung ano ba ang trabaho ni Mama Mary.
Si Mama Mary ay ginagalang natin dahil sa lahat ng babae na pinagpala, siya ang pinagpala. Bakit? Doon nag-anitaw yung katatagan ng Espiritu. Nagkatawan tao. Pero si Mama Mary, tao na katulad natin. No, normal tao. Hindi dapat natin siya sambahin. Hindi dapat. Pagdalang lang. Ang sabi natin, dahil siya talagang pinagpala. Hindi mo pwedeng gawin Diyos. Huwag mo gawing Diyos. Kasi, ginagawan Diyos. andyan, marami akong kaibigan si Chris. Nabibigay pa nga sa akin yung mga kung ano-ano eh. Pero sabi ko sa kanya, hindi yan. Hindi, bata. Kakawin ko eh, kung gano'n ang paniniwala nila. Oo. Alam mo si Mama Mary at saka yung makikita mo kung anong trabaho ni Mama Mary. Isang araw nagkaroon ng piging sa kana. Nabasa niyo na yan. Opo. Yung nandoon na sila sa kana, nandoon din ang Panginoon at ang kanyang mga disciple. Nakita ng kuwan ng Mama Mary na wala silang alak. Nagsalita siya, anak, wala silang alak. Ano sagot sa kanya ng Panginoon? Anong pakialam ko sa iyong babae? Hindi ko pa oras. Ang Diyos hindi mo pwede utusan. Umama ka nga niya sa ala, pero ang kaharap mo ay Diyos, hindi. Kaya nga, creator eh. Ngayon, sinabi ng Panginoon, ilan ba ang tapayan niyo dito? Pero alam na ang Lord natin, sabi 7, sige, giban niyo, punuin niyo yung tubig, hanggang bunganga. Di na puno. Napuno talaga. Sabi ng Panginoon, kumuha ng pitsin. Sige, dali mo doon sa pinuno ng kapistahan. Paano yan? Dala-dala na doon. Ito naman yung paano yun. Nung tinikman, sumigaw. Sabi ko, bakit hindi ngayon ito yung dinabas ng anak nito? Naubog ng sarap. Kung wala pa siya natikman na gano'n kasarap, bakit ngayon nyo lang ito nilabas? Dapat, ipinainom nyo muna ito dahil sa susunod, pag nalasing na, kahit yung masamang alak, iinumin na, lasing na. Eh, ba't hanggang ngayon, pinipreserve hanggang ngayon, hindi nyo nilalabas. Pero alam ng kuhan, alam ng nagkaigib na tubig yung... Oo, nilabas niya. Naging alak yun eh. So, malalaman mo ang trabaho ni Mama Mary doon. Coordinator. Kasi kung si Mama Mary, isa na siya na bisita doon. Ano pa kaya kung wala, di ba ko inom ng alak eh. Di ba ako magpursigi? Wala. Pero dahil siya ang namamahala sa pangangailangan ng isang piging, halimbawa, ano man pangangailangan doon, o ito, nagsalita siya sa anak niya. Anak, wala silang alak. Coordinator ang Panginoon, ang si Mama Mary. Kung dinegosyo rin si Mama Mary ng ano buhay na gano'n, kumita siya kung magkano man ang binabayad sa kanya. Siyempre, kuwan yun eh. Tao yun. Ni Diyos hindi nagninegosyo. Diyos hindi nagninegosyo. May tao lang siya gagamitin. Alam mo ba, kukwento ko kayo kung anong buhay ko dito sa anak ko ito. Papasok tayo sa buhay ko ha. May anak ako ngayon nasa NBI. Sa trabaho. Ikuwentuhan ko kayo. Ito, sa tunay na buhay. Oo nga. Hindi, yung kwal lang, yung antawang tubig. Pero hindi yan mas mahina yan kaysa doon sa sigarilyo. Sigarilyo ka talaga pumapasok talaga. Hindi yan parang hangin na lang na mahina. Okay, tutuloy ko na. Ang anak ko, hindi na siya makakontak ng eskwela ng Aries. Kasi sa Aries, kailangan yung pandemic, kaya may tayo kaya online. Oo. Alam mo, dahil yung kanyang cellphone ay sira na, nagsalita ang aking anak. Dahil, wala na, hindi ko na makukontak ang eskwela namin. Sabi ko, anong gagawin ko, anak? Bilang mo na lang ako kahit sikalan na cellphone. Para naman pagkaroon ako ng makontak ko. Sabi ko, aywan ko anak, pag-ipunan na lang natin yan, kahit 300, 200, hanggang sa makabuo tayo. Eh, nagtanong ako dyan sa Milagro, 4,000 ang second hand. Oo, di ngayon, sabi ko, Lord, pagbaba ko ng pintuan, bahala ka na tay. Yun ang nasa puso ko. Wala na akong power dyan. Kasi ang anak ko, kailangan niya mag-aral kasi online eh. Alam mo, pagdating ko sa may apartment, may labro, tapat ng pitron. Pinapulot yung cellphone. Alam mo nangyari, tumawid ako. Pagtawid ko, nakita ko si Chris. Hindi ito yung nakatira dito sa Juan, dito sa may likod ng Juan yan. Petron ba yan dito? Yung Bila-bila ba yan? Yung pangalan. Oo, yung
Hindi ka sa Milan, dito. Mga binag-binag. Hindi ito lang. Oo, Village. oo. Sabi niya sa akin, "Hoy, pastor, nagkita kita tayo ah." Sabi ko, "Kung mo tawagin pastor, brother na lang. Brother na lang." "Hindi, pastor ka eh." Sabi ko, "Hindi nga, brother lang ako." Kasi sabi ng Panginoon, kayo patawag na pastor. Isa lang yung pastor. Wag di kayong patawag na ama, pagkat isa yung ama. Tawagin na lang sa tao, tinawag ko nila preacher. Pero umaarit, brother lang. Eh di, ito na ngayon. Ano ba dala mo? Eh, puno-puno pa yung basket ko. Sabi ko, marami pa yan. Sabi niya ganun. O di, balot-balutin mo sa po. Ha? Babalot-balutin ko. Eh, hindi ko mga nagtatanong kung ilang piraso. Basta balot-balot. Tagsa 10 talaga. Yan ang kinuha sa akin. Na, di nabalot ko na lahat. Sabi ko, saan mo ito dadalhin? Pagkarami-raming balot. Sabi niya gano'n, pamumugay ko rito. Kung itong aking negosyo, kailangan may mata ako rito. Pag binibigyan mo sila, siyempre, nagiging loyal sa'yo yan. Ano mo gano'n mga negosyante, di ba? Para, oo, gagawa sila ng kuha na para maging kuha sila. O di, kinuha na, nabalot-balot ko na. Nagbigay sa akin ng 2,000. Ang babayaran niya ay 1,600 lang. Di may 400 pa na isusukli. Nung pagsukli ko gano'n, sir, yun na po sukli. Sabi niya gano'n, "Oh, ba't may bibigay sa akin yun?" Oh, sabi ko, "Wow, may 400 ata ako ngayon." Sabi niya, "Sa'yo na yan." Chris naman eh. "Totoo ba ito?" Sabi niya, "Oo, sa'yo na yan." Sabi ko, "Sige, salamat sir. Nakakaipon ako pambili ng cellphone ng anak ko." Ito na, simula. Sabi ko gano'n. Biglang tumayo. Sabi ko sa kaya baka naiihi o ano. Pumasok sa loob ng kanyang tindahan niya. Ano paglabas niya, hawak-hawak niya ng 7,000. "Wag kang bumili ng sikanhan. Bagong bilhin mo." "But sir, ano ba ito? Bumili ka. Ito ang buhay ko talaga." Sa buhay ko. So makikita mo, ang tao, sabi niya, hindi maikli ang aking daliri para hindi ka kaya putin. So yun yung nangyari, ano, kinabukasan bumalik ako, bumili pa rin. Sabi ko, "Sir, paano ko babalik sa iyo yung binigay mo sa akin? Huwag mo na intindihin yun. Sa iyo yung binigay ko. Basta yung anak mo, bila mo lang siya ng bago. Huwag mo sikalhan." Mas Okay. mainam talaga yung plano ni Lord. Siya talaga, wala kang magagawa. Pabalak niya, second hand. Ang binigay ni Lord, brand new. Yan yun. Mag-iipunan pa yung Ay, second hand. matagal pa eh, kailangan ng Ayun, kasi eskwelahan. binigay ka. Makuha na, makontak na sila, kailangan eh. Ay, ang anak ko, di ba lamang kung anong gagawin. Tawang tuwa. O ito pa, nakaraan ng linggo. Alam mo yung acoustic bar dyan, yung parang Titanic, yung barko? Ang pagkakaiba lang namin, siya, ang kanyang dinidiin niya sa akin, iba doon. Sa Bible, nakakaintindi siya, pero yung dinidiin niya, yung langit daw na yan, meron daw dulo dyan. Parang dome. Parang sa ano, Oo. TikTok na napapanood ko. Dome. May hangganan daw. Oo. Sabi May ko, wall. paano kanya? Malaman, bakit ka na ba? Doon kami ngayon, nagsabi Totoo ko, ba yun? wala, huwag ko maniwala. Huwag kang wala doon. Infinity yan eh. Piniti yan. Kahit hanggang pumuti ang buhok mo, wala ka pa rin Mamatay ka lang. aabot sa dulo yan. Mamamatay ka Walang lang. dulo talaga. Kung aabot ka ng 1,000 years sa buhay mo, hindi ko pa rin maabot yan. At gumamit ka ng sasakyan na abot ang bilis ka per second, 10,000 kilometers. Kasi hindi daw bilog eh. Oh, hindi na flat lang. Oo, yun ang sinasabi sa akin. Sabi? Oo, sa Ngayon, TikTok. nakaganyan ako, nakikinig lang ako sa kanya. Nung bandang huli, Natalo na sila doon. nagsalita ako, sabi ko, ay, tapos sa bagay, hanggang ngayon, taglay ko pa rin yung problema niya. Nasolve yan, alam mo. Sabi ko gano'n sa kanya, sabi ko, "God, salamat sa iyo. Nakausap mo ako." Sabi ko, "Basta ang mundo ha, flat lang ha. Kaya pag pumunta ka ng Australia, ganun yung paglandig, hindi pa ganun." Kasi hindi daw, hindi daw bilog eh. Ako doon, sige na ako Oo, naman. paano makikita yung bilog? Umuo naman. Pag lumabay ka, lumabas ka ng mundo. Pag nasa ano ka, pero pag May nasa, kita sa taas? pag nasa airplane ka, ano eh, Hindi. parang pag ganun eh. Kasi may gravity kasi. Oo. Hindi rin mo makita. Pag lumabas ka na ng atin, Malayo. Yung dagat hindi Patag pa rin lumalabas. sa ano, sa taas. Hindi parang pag airplane, Nasa, parang pag pabilog talaga siya. Pero yung gravity yun. sa sobrang layo, hindi mo alam lumiikot ka na pala. Ito na ngayon, nagpasalamat ako sa kanya. Dahil nabanggit ko, sabi ko,
Yung anak ko, kailangan talaga ng hanggang ngayon naman talaga. Alam mo, tumayo, nauna pa sa akin sa may pintuan. Sabi ko, ba't kaya hindi nagpaiwan siya sa upuan? Pinainom na nga ako ng beer. Oo, nakapulutan na nga ako. Nung masabi ko lang na uwi na ako, kaya alas 2 na, dahil ang anak ko papasok, alas 4, puntang NBI. Alam mo naman, sabi niya sa akin, bigyan mo ito sa anak mo ha, makatulong ito sa kanya. Siyempre, tanggapin ko kasi nabot eh. Oo, Sabi ko, blessing. 300 ang expectation ko, 300 of 100. Nung naglalakad na ako, Parang nag-entertain. binuksan ko ng ganyan, pagbukas ko, 3,000. Sabi ko, Lord, ano? Kita mo yung kung paano. Ito pa. Basta masaya ka lang. Nakita mo yung nakita mo yung try. Lumalapit yung sa Nakita mo yung try mo, yung try mo. Hindi naman ako ganyan sa'yo eh. Margie, nakita mo ba yung try mo? Yung kuan diyan, sa Walmart. Ay, di ba sila nakapunta? Hindi ka pa nakapunta doon? Di ba? Next time dalhin namin sila. Yung sa dali mo. Shawarma? Sa Ang Walmart. sarap doon. Try mo. Diyan lang. Yan lang, pag stoplight, pumasok ka, is 1 kilometer lang yan, andun na. Try mo. Yan ang Diyan lang sa may ama. 40 years na yan. Yan ang sikat sa buong Laguna kainan na sa Walmart. LRT ngayon. Okay, ikuwento ko sa inyo. Ito pa nangyari sa akin. Dala-dala ko, siguro mga more than 40 pa na balot ang nandyan sa loob. Ewan ko ba, napakatumal sa ako. Wala siyang Nung alas 12, alas 2 na, nung alas 2 na, naghihintay ako ng masasakyan. May dumaan pero hindi ako sinasakay. 6 lang ang karga. Tapos may sumunod ulit, mga 15 minutes to 20 minutes, naghihintay ako, may dumaan ulit. Wala pa rin ako, hindi ako sinakay. Nag-isip na ako, sabi ko, siguro nasakay. Kuya. Thank you. Sabi ko, siguro ako, may nasakyan ito na hindi nagbabayad yung mga tindero. Kala niya di ka mabayad. Kaya siguro, ito naman, sasakyan lang ito, wala na sa pasahero. Tapos sasakyan ko pa, di wala na. Ito na nga yung nangyari. Oo nga. Pangatlong jeep, puno. Nag-isip ako ngayon, paano ako Pinasakay ka? makakapasok. Doon ako sinakay. Oo. Ay, iba. Yung puno pa yung nagpasakay sa'yo. Eh, siyempre, pinarahan ko. Pumasok ako, nakahawak-hawak ko ng basket ko. Sir, sabi po. Sige, upo ko tayo. Pero iba, nakatitig sa basket ko. Tapos yung bandang huli, isa nakakatingin sa akin. Sabi, ano palit ka pa? Ako marami pa. Bigyan mo ako ng 5. Sabi ng isa, bigyan mo ako ng 5. Wala, sige. Alam mo, bumaba ko 2 piraso na lang ang aking balot. Iniisip ko, nung bandang huli sabi ko, kaya pala hindi ako sinakay. Kung doon ako sinakay niya sa 6, sinong bibili? Wala. Sinong bibili doon sa 6 ng tao? Kasi wala yung Oo. Dinala ko ng Panginoon doon sa may bibili. Kaya iba talaga siya. Kaya nga sabi niya, Ano kayo tanong yung tatay na karaan? my thought is, sabi niya, my thought is not your thought. Tama? Alala ko. My way is not your way. Ang aking daan ay hindi yung mga daan. Ang aking pag-iisip ay hindi yung pag-iisip. Kaya sabi niya, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Isang ka ngayon magtitiwala kung ang tao, di ba sa Diyos lang. Tumpak yun. Yan lang. Nagtiwala ka ba? Kasi iniisip ko na nung iniisip ko. Huwag kang Dapat mag-iisip. sarili mo lang tapos sa taas. Oo, dalawa lang kayo. Ilan taon na ulit tayo tayo? Ngayon, 73 ako. Mag-74 Ikaw kasi sa atin ako dalawa, 74. ikaw ang basahan-basan mo talaga. Okay na Pinoproblema tayo mo lahat. anak. Yung anak ko, problematic pa rin ako kasi ganito. Sino mo? Dinala ko sa hospital, ay nung nanay Ano niya. mo? Oh, Hindi ka na ano. High blood. Ayun sinabi ko. Blooming Hindi na. ko kasi Nakaka-blooming kaya nakangiti. Oo. Kasi Ngayon, ang ginawa niya, yung pambayad ko sa Nakakatanda. silahan na 2,000. Hindi ako tatanda kay collagen kay Barley. Usang kanin. Pabili mong balot? Wala na, sir. Ay, wala na po. Opo. Penoy na lang. Wala na rin. Ay, wala na rin. Wala na. Wala na. Kayo ang kuwan ko eh. Customer ko eh. Wala na pala. Paupo. Kaya pala paupo ko. Kasi
kasi kung may balot ka tayo, alis Ganyan, ka pa. ganyan ang Panginoon. Galing. Sila dyan ni Lord para daw kasi makausap. Tsaka itong kwentuhan natin to, sabihin ko sa iyo, kung marinig ganito ng ibang tao, boring ito sa kanila. Sila din sinabi. Ito ang pinag-uusapan natin, boring ito sa kanila. Pero tayo, mapalad tayo. Hinihimay natin. Tama po. Hindi naman po boring eh. Kung totoo oo, bakit mo mabuboring? Eh, yun ang pagkain na yung... Okay, na-amis nga ako. Sabi ko, grabe. Nakakuan ka ba? Pinapulot siyang aral. Okay, salamat. Talaga. Tandaan niyo ito, ang sabi ng Panginoon, masdan niyo ang maya na hindi nagtatanim, hindi nag-iipon sa bangan. Pinakakain sila ng ama sa kalangitan. Maya. Ikaw pa kaya, na higit ka pa sa 3,000 maya. Ang daming maya. Pinapakain ni Lord. Yun, yun. Hindi mo alam sa sila Yun ang kumakain. ito. Importante. Ngayon, ito ngayon, joke-joke lang ito ha. Ngayon, wala na matatakbo ng maya. Bakit? Ano si Bilar, ginagawa niya subdivision. Oo, tama. Wala na po. Wala yung puno. Imbis na magtanim eh, no? Isang araw, sisingilin sila. Yung ginagawa. Papakayaman ng bilyar, no? Mayaman ni Bilar. Yung ano doon sa may Cavite, 900,000 Bilyar ba ano na sila eh. Houses. may lugar sila doon. Nakapangalan Kinalbo sa yung amin. dapat makontento ka na. Kinalbo yung ano. Yung buhay. Diba sa nadaan natin? Kaya na sila Ayaw mo ng bilyar politiko so para makabili may bilyar city sila. Oo nga, dahil nga doon sa mga pinagkagawa nila. Ayun, yung joke-joke ko na yun ha. Hindi, Pero, totoo po yun. Dito to. Totoo po yun. Pati yung Sierra Madre. Nagkahaman May sa ano, no? isa pa akong ilalapit sa inyo tayo na tanong. Kasi si Papa ay sagradong Katoliko. Eh ako kasi naging ano rin ako, nakulong ako sa pamilyang puro Katolik. So nangyari, nag-choir ako doon. Sumamba ako sa ano, pero never kong naramdaman na masaya ako. Pupunta lang ako doon para i-showcase yung talent ko sa pagka-choir. oh, Kasi pero, ano eh. may silang ang tanong ko sa'yo din. Nung araw, di ko kilala ang Panginoon. Alam mo ba yung Redemptorist Church sa Baclaran? Nagluluhod ako dyan, magmulas doon. Oo, lumuluhod ako dyan. Masakit ang mga tuhod ko, pero hindi ko nagagay. Umiiyak ako sa problema ko eh. Oo, sabi ko, Lord, parang hindi na ata ito kuwan. Para sa akin, hindi na ito kuwan. Alam mo ba, andun pa rin ang bigat. Timbahada yun na inakala ko, nandun ang kapuanan mo, ang kapayapanan. Doon sa Wow, altar na bigat. Kagaya kay Kuya, kala niya na. Pero alam mo ba, Brad, nung pumunta ako sa opisina namin, di may opisina kasi din ako eh. Kasi isa kong liaison officer. Ngayon pagdating ko roon, doon ko na lang iniupo ko ulo ko. Oh, ano ang gagawin ko? Bumaan. Nang walang problema ko, may kasagutan. Pero pag nandun ako sa simbahan na dinuduluran ko, ang bigat na hindi ko maintindihan kung kailan ako. May mga Ako din. Yung nasa ako, mga revolt Mormons ako. mga patayan para Hindi naman tayo nandiyan sa mga religion. Yung ano ko doon tayo, yung experience ko doon. Kasi bata pa lang ako. Eh, dahil nakagawian ng pamilya namin, na kailangan mo sumali ng choir. Kundi, parang wala ka sa family namin. Parang hindi ka kabilang. So, sumasali ako ng choir. Ang ginagawa ko lang talaga, nagpapabibo lang ako para makita ako ng mga tao na kumakanta na kasama. So, ang ginagawa ko, nagpapapirma pa ako, signature sa mga pare. Para kung Pero lumaki pa akong walang ninong tsaka ninong. Saka pero yung anak ko ganun din. Yung dalaga ko nasa India, walang kwan yun. Wala pa akong Walang ninong. binyag yun. Sabi ko Tapos- sa kanya, nagbigay sa akin ng Panginoon eh, bakit? Ano pakialam nila sa buhay ng anak ko? Tapos tay, tuwing yung papa ko, patay na si papa noong November 20. Binibigyan ako ng pera nun para magsimba. Sabi niya, binibigyan ako 20. Ihulog ko daw yung ano, Kasi yung parang maghulog daw ako, tapos yung baon na yung sobra. Siguro 2006, 2005. Ang ginagawa ko, ang computer kasi nun, 10 piso. So, nagpapabarya pa ako ng 20 para makuha ko yung piso na ihuhulog ko. Tapos, 19, kukuhain ko Experience, yun. ano? Ihulog ko yung piso, ang gagawin ko, yung lagay nila ng pera, para kunyari, papel kasi yun. Para kunyari, walang tunog. Ihulog ko sa pinakababa. Ito yung ano, yung gaganyanin ko. Tapos ihulog ko, para walang tunog. Kumbaga yung mga kasama ko, hindi maririnig na barya hinulog ko. Kukuhanin ko ulit.
Ganun yung style ko dati. Tapos mahilig akong pag-uutusan mo ako, basta may bayad, tatrabaho ko. Kaya ang trabaho ko dati, runner ako ng mga bigas, ganyan. Oo. Tapos yung bigas, yung papabili sa akin, kunyari 40. Maghahanap ako ng 35. Parang yung 5 pesos sa'yo. 35. Pero yung pagkuha ng bigas sa gitna, yung sa gitna, Oo, ito yung 40, ito yung 35. Tapos sabi ko, sa gitna ka na lang sir kumuha para may maganda. Oo. Di ko tao doon, pati yung baboy. Ano pa ko. Siyempre, hindi naman kinikilo ng tatay ko eh. Wise. Ayun po yung trabaho ko dati kasi hindi naman ako binibigyan ng sobra ng tatay ko ng pera. Kaya nung high school ako, dahil wala laging sobra, hindi pa ako nakaranas ng PE uniform na talagang yung mga kapatid ko panay PE uniform na hindi nakagraduate naman ako nang walang PE uniform. Okay naman eh. Tapos wala rin pa akong cellphone. Nung high school ako, nakahanap ulit akong panibagong racket. Sa pagtuturo ng sa pagtuturo ng sayo na hindi ko naman talaga totally na talent. Pero syempre, hindi pa ako nakakakilala kay Lord man, pero hindi po ako sumasamba talaga. Naka-earphone kasi. Ang pakiramdam ko lang, Palamig yung aso. pinapakisamahan ko lang yung pamilya ko at hindi ako masaya sa ginagawa ko. E di, sabi ko nga sa sarili ko, muntikan ako magsakristan kasi feeling ko kulang pa yung pagkanta ko. Ang gagawin ko, kailangan ko yata umakyat ng altar para makita ako. Sana. Tapos nakita ko na, Grabe ang ano ha. nakita ko na yung sakristan, sabi ko, tapos na kami kumanta, doon kami sa labas. Nagkataon na ako yung nandoon. Tapos yung mga sakristan, nagmumurahan, nag-PPI, talagang solid yung murahan nila. Tapos nag-PI sila, wala sila daw nakitang babaeng maganda na pwedeng ligawan. Tapos sabi niya, nagbibilangan sila, ilan na yung nakuha mo? Ganun yung mga sakristan doon. Parang, tapos saan na tayo iinom? Ganun, maglalasingan pa sila. Tapos yung makukuha nilang babae doon, dadalhin nila sa inuman. Tapos yun yung magiging jowa nila. Tapos sabi ko, mali na yata to. Kaya tumigil ako sa pagkakatod. Umalis na rin ako sa choir. Tapos may nag-invite sa akin sa Friendster. Yung unang-una bago yung Facebook. Kung alam niyo pa yung Facebook. Sabi sa akin, may babaeng maganda nag-chat sa akin. Sabi ko, ang ganda talaga. Ang pangalan nun, Janet Bandilla. Chinat ako 2012. Sabi niya, taga FEU. FEU yung school. Pangarap ko yung school na yun. Sabi ko, walang pangit doon sa school na yun. Yun, school nila lola eh. Punta ako doon sa hindi ako marunong mag-commute, punta ako sa Quiapo. Ang ginawa ko, naglakad na lang ako. Magmula sa bahay, papunta dun sa FEU. Pero pagkagaling ko ng Circle, nakasakay na ako ng jeep papunta ng Moray, tapos bumaba ako. Akala ko, magkakaroon kami ng talk, ganyan, usapan. Inakyat ako dun sa napakadilim na second floor kasi yung church kasi doon sa Moraita, nasa second floor lagi, wala sa ground floor. Kasi wala silang makukuha ng establishment. Pag-akyat ko doon ko po unang-una nakita yung tablo. Christian pala siya. Tapos How He Love Us yung kanta. Kaya ako naging favorite ko yung kanta ng How He Love Us. Hindi ko naman na-mention sa kanya. Yun po yung unang-una kong kanta. Tapos sabi ko, parang kakaiba naman yung mga tao dito. Tapos yung time na yun, nakatayo ako. Meron yung part na slay, yung magpe-pray sila tapos babagsak. Sabi ko, isa-isa nang bumabagsak to ba? Dinidinan ka. Kinakabahan na ako. Paano ako babagsak? Hindi pa ako bumagsak. So sabi ko, ano bang pakiramdam? Parang wala ko nararamdaman. Mawawala ka ng malay. Mawala ng mail. Ayoko po ng ganun, babagsak ako. Kasi sinusasalo sa akin. Kumbaga, ayoko ng ganun. So lumipas yung mga isa't kalahating taon. Meron na naman akong nakasalamuhan na ganyan. Kumbaga, natigil na po ako doon sa church na isang beses lang ang naka-attend. Pero nakalagay doon sa letter ng babae, parang love letter. Pero ang love letter, ang author, Jesus loves you. Nakalagay na gano'n. Tinago ko po yun. Matagal ko po tinago yun. Ito yung ginawa ko. Parang nawala na sa isip ko yun. Yung classmate ko nung college, laging nawawala. Pag pumupunta kami ng SM, laging nawawala. 2 hours kung mawala, sabi niya magsisihan daw siya. Sa Quantum kasi, pag naglalaro kami, o kaya tumatambay kami doon kami. Pero pag sinabi niya na magsi-CR siya, laging 2 hours siyang mag-CR, hindi talaga nagpapakita. Sabi ko, saan ba nagsi-CR to? Sabi ko, CR nga ako. Nagganap ako ng CR. Tinanay ko doon sa food court na CR kasi may libreng tubig. Punta ako sa food court. Pagkapunta ako sa CR, sabi ko, classmate ko, ba't nandito to? Saan magsi-CR lang? Lumapit ka agad ako. Imbis na mag-CR ako,
lumapit ako sa kanila. Eh, saktong-sakto, nag-uusap lang sila ng lalaki. Hindi ko naman kilala yung lalaki. Sabi ko, dito ka lang pala eh. Akala ko, saan ka na naman pumunta. Sabi mo, CR ka lang. Sabi mo, tayo na ako. Kumuha ako ng ano. Kasi pag sila nag-uusap, lagi may pagkain. Kumuha ako. Sabi ko, pagka ganyan, tingnan ko, hawak ko na yung pagkain bago ako humingi. Para talagang walang kawala. Hindi kain. O talino ka talaga. Pagkakain na ako, sabi niya, pwede ba umupo dito? Kasi yung dami pang pagkain eh. Hindi na ako sisiya. Oo, talaga. Sabi niya, ano pinag-uusapan niya? Sabi ko, ayaw kasi nitong sabihin eh. Mahihain kasi yung kaibigan ko na parang siya yung best friend ko. Mahihain, ayaw magsalita. Kumbaga, nagulat ako, ang pinag-uusapan pala nila about Jesus. Yung pala, Christian din pala yung, parang siya yung tumatay yung cell group leader ng classmate ko. Hindi ko naman alam yung usapan nila. Kasi wala akong ganong idea, cell group leader. Tapos nahiya pa rin siya magsabi, ano ba yan? Ako na yung curious. Sige, patingin niya ako na, ano bang pinag-uusapan niya? Doon ko po unang nabasaan ako ng one verse evangelism na ito yung life, tapos ito yung death, ito yung sin. Andito ka pa lang sa sin. Ngayon, paano ka makakaligtas kung ito yung bangin tapos may apoy, ito yung kamatayan. Tapos andito yung life. Bakit nauna yung death? O nauna yung sin, tapos sumunod death, tapos susunod life. Sabi ko, nagtataka. Nag-isip ako kung ano yung sasagot ko. Sabi ko, kaya ko sagutin to eh. Pero biniro ko, siguro tatalo na lang ako doon para kasi meron lang maliit na ganun. May butas. May butas din noon. Taloning to. Drawing lang yun. Pero yung layo niyan, sobrang layo, hindi ko kayang talonin. Paano? Tapos pagkalipat din ng ganun, may cross, Jesus Christ. Siya yung magiging tulay. Siya yung magiging tulay. Kumbaga, ayun lang yung Kaya through Jesus Christ, yung death sa'yo, lang temporary, pero yung life ang hawak buhay. Kaya sabi ko dun sa ang ganda nun di yung ginawa. Nagkaroon ka ng sabi ko, interest. ganda nun. Sabi ko, pwede ko bang mahiram yung yung libro mo ng One Verse Evangelism? Ako rin yung mag-share naman sa tao. Tapos, for the longest time, 4 years na pala sila nag-uusap. Sila lang dalawa. 4 years magkausap. Tapos sabi ko, ganda nito. Sabi ko, share ko to sa lahat ng classmate natin. Tapos sabi ko, wala akong cellphone nun. Sabi ko, pwede po bang share? Pero ito to, share ko. Pagka break time ng classmate ko, punta ako dun sa harapan, sabi ko sa classmate ko, lahat kami magkaka-classmate sa accounting. Sabi ko, sino gusto sumama? Break time. Punta tayo SM may pag-uusapan. Sabi ko sa kanila. Sabi ko, tatawag po ako ng pwede kong ma-share dito sa food court. Kami sa food court, lakad lang kami from school, lakad kami papuntang SM. Tapos nagulat yung cell-group leader. Kasi sa 4 years, isa lang yung dinidiscussan. Pagpunta namin doon, 22 kami. 2 table na napakahaba. Naging problemado siya. Sabi ko, ito na po yung mga classmate ko. Kamot ulog siya. Yung kausap ng babae yun, yung cell-group leader ko, lalaki po yun. Yung kaibigan kong lalaki, tapos ang kausap niya, lalaki po. Na graduate na ng school. Pupunta lang siya doon para lang doon sa classmate ko. Pero sabi ko, ang ganda kasi ng pinag-uusapan niyo, ba't kayo lang yung nag-uusap? Kaya sinama ko na lahat ng classmate ko na wala nang gagawin. Sinama ko. Tapos, namumblema siya ngayon. Kasi hindi niya pa daw nagawa yung ganun pang-uusap. Sabi ko, pumunta kami ngayon sa supermarket. Ako ngayon yung pinapapili kung ano kakainin. Ang dami ko pang hindi nakakain sa supermarket. Pinili ko na yung mga hindi ko pa nakakain. Yung piatos, yung nova, yung mga simpleng chichirya, hindi ko pa nakakain yan. Tapos yung mga cheese bites, tapos yung buttercream. Pero mga chichirya lang. Pero pangarap ko kasi kumain. Hindi din na lang. Sabi ko, tuwa ako. Sabi ko, parang kulang yata yung nakuha ko. Kasi gutom na gutom po ako kasi sobrang payat ko po. Hindi po ganito talaga. Kasi sa family namin, ako po pa nga. Kaya never ko na-imagine. So, doon nagsimula ang Christianismo na pag Pero ang ginawa ko pa po, sumama pa po ako sa church. Sabi ko, may church ba yan? Pumunta ako. Ayaw kasi nila ako invited. Di sumama ako doon. Sabi ko,
layo kasi, sabi ko, sama ko ako. Kaya ko naman pumunta doon, makikiusap ako sa mga bus driver, jeepney driver na ilibre nila. Grabe, ano? O, di punta kami doon sa Quezon Hub. Quezon Hub, tapos sa Amoranto, napakalayo. From Novaliches, Quezon Hub, Amoranto pa. Doon pa yung church nila. Ano yun? CRC, Covenant Renewal Church. Yung mga classmate ko, sinama ko na sila, sabay-sabay kami. Nagulat din yung church. Hindi ko sinabi na ako yung nag-invite. Hindi ko sinabi. Kasi mahiyain din po yung self-declare. Eh di church na kami doon. Doon ko po naranasan yung first encounters God's retreat. Sabi ko, nung time nag-encounters God's retreat ako, 3 araw. Wala rin po, may bayad po pala yan. Pero yung circuit leader, yung libre po ako, 3 araw. Tungtuwa ako kasi may mga kasama kong mga seaman, yung mga empleyado, mga taong katrabaho. Iwalay yung lalaki sa babae. Di ko po malilimutan yun. Tapos yung time na nag-aaral ka about Jesus, doon time na may first day, second day, third day, iba-iba yung ganap. Yung unang araw, mag-aaral ka lang about Bible, bakit may mundo, bakit may tao. Tapos yung parang pangalawang araw ay mag-aano ka na ng sin, yung sin, tapos ko-confess. Tapos, maya-maya, may tinawag po na kailangan mag-testimony. Nagtaas daw po ko ng kamay. Mahina po ako sa English. Jadi pumunta ako doon, umiiyak ako, paglabas ko, tapos nagpalakpakan ng tao. Sabi ko, ba't kayo pumapalakpak? Tagalog lang naman pwede mo. Yung sinabi ko po doon, pure English. Pure English. Sabi ko, ba't pa kayo nagpapalakpakan? Hindi daw nila alam na ganun daw ko kagaling magsalita. Ano ba sinabi ko? Wala akong maalala hanggang ngayon. Hindi ko alam yung sinabi ko doon. Basta daw umiyak ako, English daw yung sinabi ko. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano sinabi ko. Pangatlong araw, wala pa akong alam sa tithes and offerings. Gulat ako sa mga yung may-ari ng agency ng seaman, member pala ng church nila. Lahat bago umakyat ng barko, kailangan muna mag-encounters God's Street. Ang dami nilang mga seaman. Punong-puno, mga 25 seaman. Kasama. Lahat sila nag-iyakan na. Doon po ako unang-una na yung bumagsak. Tapos, edi yung mga time na ng tithes and offering. Kahit ano daw ibigay. Wala po talaga ako mag-test na. Yun po yung testimony. Tapos, nagulat ako sa mga tao. Pati relo, lahat nilagay, sinturon, kahit anong mabigay nila. Nilagay nila lahat. Kasi yung pakiramdam namin yun, kung ano yung meron sa'yo, kay Lord, binigay mo. Kasi babalik naman nila dyan. Ganun po yung Tapos yung mga after 10, So, ibinigay sa iyo lahat yun. after 11 years, po, yung taong mga in-invite ko, yung iba doon, nag-plant na. Kumbaga doon na sila nagtanim. Sila na naging ministry. Nakakatawa kasi may mga tao akong nadala. Tapos ngayon, yung lahat ng nadala ko doon, naging aggressive sa pag-alam ng Bible. Sabi ko maganda. Sino ba naman ako na wala na akong kaalam-alam dyan? Kasi for the longest time, yung lola ko na 90 years old, Catholic po. Natutulog po ako, daming rebulto dyan sa harap ko. Daming rebulto, pero wala Parang nakatingin ka pumunta, parang nakatingin sa'yo. Pero wala po akong kahit anong nararamdaman doon. Kumbaga, kahit takot, wala akong. Sabi ko nga sa asawa ko, kahit patulugin mo ako dito, kahit saan pang sulok ng mundo, hindi ako matatakot. Ganun po kasi ako. Hindi ako nakakita ng kahit ano yung sinasabi nila, natatakot. Hindi ako natatakot dyan. So, natatakot daw sila sa bayan. Natatakot dyan. Minsan nga, pinagbubuhat ako. Yung binubuhat namin dating revolto, wala akong nararamdaman. Nakikisama lang ako. Pero hindi ako sumasama Hindi ka talaga tinawag. Ganun lang ako. Tapos hanggang sa nung na-boring na ako, naghanap na ako ng church. Kasi doon, napakalayo kasi. Ang dami po kasing pagsubok nung pumupunta ako sa Amoranto. Kasi lagi ako nakikiusap sa bus driver na una po ako sumili sa pagbabayad. Kahit nung nag-aaral po ako, wala po akong baon. 2011, 2012, si Papa kasi nagkasakit. Basta makarating ka lang Ako makarating ako sa school, sabi ko nga sa mga kapatid ko, hindi ako nag-aantay na bibigyan ako ng baon ni Papa, pero papasok ako. Kasi meron ako doon lagi na pag kumakain lang ako pag tapos na lahat ng klase. Pero pag break time, hindi ako kakain. May baon lang akong kanin, lalagyan ko lang mayo.
yung kakainin ko sa classroom. Kunyari, busog ako, pero ang totoo, hinayaan ko lang silang umalis, tapos kakain na ako doon sa classroom ako. May doon. Lagyan ko ng mild, tapos kakainin ko. Lakon mo. Tapos pagpunta ko doon sa cafeteria, may babae doon na tungtuwa sa akin. Eh, hindi ako pinagbabayad ng pagkain. Basta daw, uubusin ko lang daw yung ibibigay sa akin. Panginoon na Oh, edi, natapos ako mag-aral. Siya lang yung isa sa mga sandalan ko pag nagugutom. Tapos, lahat ng classmate ko, sabi ko nga po sa inyo, pag inuutusan ako, willing ako sumunod. Basta, meron akong makukuha. Kasi nga, mapapagod ako. Ang ginawa ko po, yung sa photocopy, sa lahat ng classmate ko, bago pa sila magpo-photocopy, magbo-volunteer na ako yung magpo-photocopy. Kasi sa school namin, piso ang photocopy. Pero pag nilabas ko yun, 50 cents. Sa 100 pesos, may 50 pesos ako. Sa 500 pesos, 250 pesos yun. Pero masaya na po ako dun. Oo, ang kwarta sa'yo napakalaga. Tapos yung mga classmate ko, wala naman po akong talagang talino na sobrang talino, ganyan. Pero pagka sinabi kong gagawin ko, tatapusin ko, gagawin ko. Sabi ko sa mga classmates ko, yung thesis, ang dami namin nagtithesis, 12. Sabi ko, alam mo, para hindi na kayo magpunta, hirapan, bayaran nyo na lang ako na lang tatapos lahat. Tinapos ko, tuwa sila. Depends na, ako rin yung sumasagot. Hello? Ako rin yung sumasagot. Oh, sabi niya, ba't yan lang yung sumasagot? Sabi niya, alam ko naman po kasi yung sagot. Sabi ko, kaya po ako sumasagot. O, bigyan mo ng trabaho yan. Ikaw rin yung pumipindot eh. O, PowerPoint, ako rin. Sige, pindutin mo. Sabi ko. E di, matatalino rin yung classmate ko. Sabi ko, bumili lang kayo ng maraming pagkain. Bigyan nyo ng token, yung mga panelists. Hindi na magtatanong yan. Ako nang bahala. Di nakatapos ako ng pag-aaral na wala nang iniisip pa. Nag-business implementation din kami. Nagsimula ako sa pinakamababang posisyon. Wala naman akong pangalan doon. Tapos na-promote ako bilang manager. Tapos dahil naging maayos yung record ko, nagbotohan ulit. Na-promote naman ako general manager. Sumusunod naman sila sa akin. Tapos Malaki ang kitaan yan. Nangiram siya. Sama Malaki ang kitaan. Tapos pagka-graduate ko po, ang problema ko Send na naman lang sa messenger. ay paano naman ako mag-apply. Nag-apply pa ako sa call center. Sabi ko nga po sa inyo, mahina ako sa English. Hindi ako matanggap-tanggap kasi nga doon, nagtatagalog Simple ako. mo lang mga cellphone. Tapos, sabi ba naman sa akin ng interviewer, sa cellphone. how do you see yourself 5 years Ay, from now? sarap Sabi ko, I see myself. Okay lang naman. Sabi ko, wala bang cellphone? Mali pala yung sagot ko. Kasi Send na lang hindi sa daw messenger. tama yun. Kasi parang nakikita ko daw, naaalis din ako sa company. Di naman video yun eh. Wala, 7 times akong nireject ng call center. Kaya po nung